Sobrang saya po. Para din po kay mama at papa to kasi gusto ko na pong bumawi sa kanila. I honestly feel like there's still a lot for me to learn and there's still a lot that I don't know. Resulta ng 2022 bar examinations inilabas na. Halos 4,000 mula sa 9,183 examinees pumasa. I strongly deny any involvement in whatever impropriety or infraction of law or standard operating procedures, if there are any, in the alleged cover-up in the bypass operation. Isa pang police official na nabanggit sa umano'y cover-up sa kaso ni Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. itinanggi ang akusasyon laban sa kanya. Utos sa pag-aresto kay Mayo nanggaling anya sa kanya. Talagang ini-adjust namin yung presyo dahil ang target market naming mga maliliit na driving school ay yung masa din. Samahan ng mga driving school pumayag na sa price cap na itinatakda ng Land Transportation Office. Bagong polisiya ipatutupad simula bukas. Dagdag na alokasyon ng tubig para sa domestic use ng Metro Manila at Karatig Lalawigan inaprobohan na ng National Water Resources Board. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Kulang ang imbak na bigas sa National Food Authority ayon mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kinwestiyon naman ng grupo ng mga magsasaka ang legalidad kung mismong ang NFA ang mag-aangkat ng bigas. Ito ang balita ni Ray Pelay. Paplano kami kung kailangan mag-import, kung kailangan magpahaba, magparami ng buffer stock sa NFA dahil masyado nang mababa. Yun lang ang nakita namin problema. Base sa Rice Tarification Law, mandato ng National Food Authority na mag-imbak ng bigas para may maibigay sa mga maapektuhan ng kalamidad sa bansa. Ngunit sa ngayon ay manipis ang reserba nito. Una nang sinabi ng Department of Agriculture na hindi masyadong makapamili sa mga lokal na magsasaka ang NFA dahil mataas ang presyo ng palay. Umaabot sa 23 pesos ang kada kilo nito ngayon, subalit ang alok ng NFA ay nasa 19 pesos lamang. Ang solusyon ng ahensya ay umangkat ng 330,000 metric tons ng bigas para mapataas sa 7 na araw ang imbak nitong bigas. Tinatayang bababa sa 500,000 sako ng bigas na lamang ang maiiwan sa mga bodega ng NFA pagsapit ng Hulyo ngayong taon. Ayon sa pahayag na inilabas ng Presidential Communications Office, maaari itong idaan sa Office of the President o kaya sa ibang ahensya ng gobyerno. Pero ayon sa chairman ng Federation of Free Farmers na si Leonardo Montemayor, bawal sa ilalim ng RTL na mag-angkat ng bigas ang NFA. May provision man anya sa batas na pinapayagan ang Pangulo na mag-utos ng importasyon pero dapat ay walang sesyon ng Kongreso at magdeklara kung kulang ang supply ng bigas sa bansa. Meron po bang shortage, whether it is actual or imminent, that will justify under the RTL also the President's authorizing the importation of rice from abroad? Ayon sa grupo ng magsasaka, taasan na lang sana ng NFA ang alok nitong presyo sa mga magsasaka para makabili ng mas maraming palay. Imbis na i-adjust yung buying price ng NFA, ang gusto nila umangkat ka lang sa labas. Ano ba yan? Mas pinapaboran pa po ninyong foreign producers kaysa yung local farmers natin. Sa pakikipagpulong ng Pangulo sa mga opisyal ng DA kahapon, napag-alaman nitong may sapat naman na supply ng bigas sa bansa at ang kailangang dagdagan lang ay ang reserba ng NFA. Namang maganda naman ang sitwasyon natin, hindi tayo magkukulang sa bigas at tinitignan natin lahat ng paraan upang ang presyo ay makontrol natin at hindi naman masyadong tataas. Batay sa pagtataya ng Department of Agriculture sa 2023, ang kabuuang supply ng bigas sa bansa ay aabot sa 16.98 million metric tons na sapat para mapunuan ang demand na nasa 15.29 million metric tons. Samantala, muling binuhay ng Department of Agriculture ang El Nino Task Force para tugunan ang posibleng maging epekto ng kakulangan ng tubig sa agrikultura sa bansa ngayong taon.
Ray Pilayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaprubahan na ng National Water Resources Board o NWRB ang dagdag na alokasyon ng tubig para sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Simula sa April 16 hanggang sa katapusan ng Mayo ay magiging 52 cubic meters per second o CMS na ito mula sa 50 CMS. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, inaasahan nila na malaki ang maitutulong nito para mabawasan ang mga nakararanas ng kawalan ng supply ng tubig sa mga customer ng Maynila. Nakaranas pa rin ng mga pag-ulan ng ilang lugar sa Metro Manila kahit na palayo na sa bansa ang low pressure area na dating bagyong Amang. Live mula sa UNTV Weather Center, ito ang balita ni Ray Pelayo. Live! Ray, kumusta ang magiging panahon natin this weekend? At meron bang bagong bagyo o sama ng panahon na nakikita ang pag-asa? Magandang hapon dyan sa ating mga kasambahay. Ayon sa Pag-asa, yung weekend natin medyo magbabalik tayo dun sa malinsangang temperatura dahil itong low pressure area na dating si Amanga ay lalayo na sa ating bansa. At kanina nga alas 3 ng hapon, ito'y namataan ng Pag-asa sa layong 195 km sa may west-northwest ng Iba, Zambales. Sa ngayon ay nakaka-apekto lamang ito sa may area ng Bataan at Zambales. Makakaranas po dyan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Yung Metro Manila at nalabing bahagi naman ng ating bansa, ay expect natin magkakaroon ng improvement sa ating weather condition, pero malaki po ang posibilidad na magkakaroon pa rin tayo ng papulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagpulog, lalo na po pagdating ng hapon at ganito pong gabi. So far sa Philippine Air Responsibility, wala po nakikita ang Pag-asa na panibagong sama ng panahon at kahit na low pressure area na papasok sa ating PAR o Philippine Air Responsibility this weekend. June? Ray, nakatulong ba yung mga pag-ulan itong mga nakaraang araw doon sa level ng tubig ng dam? Kasi parang ang ulat kanina ay madadagdagan yung alokasyon ng tubig. Meron bang kaugnayan yun? Yes, June, ang nakita natin kanina doon sa mga level ng dams, particularly una dyan sa may Angat, medyo kumaunti yung nabawas na level kaninang umaga, which is 0.19 lamang. Ang ordinary, ang regular na bawas niyan is 0.3. So malaki yung, ibig sabihin, merong inflow o merong tubig na nanggagaling doon sa mga watershed ng Angat Dam. Ngayon yung dalawang dam pa sa ibaba ng Angat, yung Ipo at Lamesa, nagkaroon ng kaunting pag-angat. Bukas yun makikita natin habang bumababa yung tubig na iniulan kagabi dyan sa mga watershed natin sa mga dam na yan, makikita natin kung gaano kataas yung maaari pang idagdag sa mga dam na yan, Jun. So napaka-importante talaga na pangalagaan itong mga watershed na ito na rin, no? Yes, Jun, at naglaan ang government natin dyan ng pondo para sa tree planting dyan sa mga watershed na yan at hindi basta-basta dapat dyan nagpuputol ng puno dahil yaan ay dapat na ipinagpapaalam muna sa ating Department of Environment and Natural Resources, Jun. Ray, kung sakasakali namang sa susunod na linggo talagang kasagsagan na naman ang tag-araw, gaano naman kabilis kumbaga mababawasan ang level ng tubig sa mga dam? Yung Angat Dam, June, ang estimate natin based dun sa kanyang daily reduction, kung masusunod yung 0.3 meters araw-araw dyan sa Angat Dam, ang estimate natin mga 2 buwan. So kung April, May, June, most probably aabot yan doon, bababayan doon sa 180 meters na level nito, which is ito yung normal operating level. At least yung minimum operating level is 180 meters. Pero ang sinasabi ng NWRB at ng Pag-asa, yung mga buwan na yan ay posibleng magkaroon na tayo ng mga pag-ulan dyan. Kaya ina-expect natin na muling aangat yung level ng dam na yan, Jun. At kung hindi man tayo magkakaroon ng mga pag-ulan, possible na gawin dyan ng government ay yung pagsasagawa ng cloud seeding operation kung saan magkakaroon ng artificial na mga pag-ulan dyan. Alright, maraming salamat, Ray Pelayo. Ni-reactivate ng Department of Agriculture ang kanilang Interagency Task Force on El Nino. Pamumunuan ni DA Senior Undersecretary Domingo Panganiban ang Task Force Kamasa, ang iba pang attached agency. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, tututukan ito ang pag-asaayos ng pondo para sa mga proyekto, pagtayo ng irrigation
at pagtitipid ng tubig. Nakipag-ugnayan na rin anila sila sa National Irrigation Administration upang makatiyak na ang kanilang mga proyekto ay naka-align sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng El Nino. Sa iba pang balita, nagkasundo ang pamahalaan ng Pilipinas at Amerika na lalo pang palakasin ang alyansa ng dalawang bansa, partikular sa military cooperation. Ayon sa isang political analyst, ipinakikita lamang ng Marcos administration ang pagtutok nito sa pagbabantay sa mga teritoryo ng bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Sa aking pananaw, ito ay nakaangkla ng maigi doon sa layunin at doon sa hakbangin na tinatahak ng ating Pangulo, particularly na gusto niya talagang bigyan ng pansin yung ating territorial integrity, no? Particularly yung sovereignty ng ating bansa. Tinututukan ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalakas sa seguridad at depensa ng Pilipinas sa maaaring manghimasok sa teritoryo ng bansa. Ito ang paniniwala ng political analyst na si Froilan Calilong. Ayon kay Calilong, ito ang ipinapakita ng Administrasyong Marcos nang madagdagan ang lugar sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Bukod dito, nagkaroon rin ng pagpupulong ang Foreign Affairs at Defense Officials ng Pilipinas at Amerika sa Washington, D.C., kung saan nabigyan diin ang commitment ng dalawang bansa sa lalong pagpapalakas sa military alliance at muling pagpapatibay sa Mutual Defense Treaty. Paniniwala ni Calilong, sinusunod lamang ni Pangulong Marcos Jr. ang isinasaad ng saligang batas ukol sa pagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas. Nakasalalay din naman sa ating saligang batas na ito ay ginagawa natin because it is in pursuit of our national interests, and that we are just defending our national sovereignty and our territorial integrity. Dahil dito, maaari rin anyang nakikita na ng China ang pagbabago sa foreign policy ng Marcos administration kumpara sa nakaraang administrasyon. Basically, I think what China is feeling right now is the fact na nagkaroon talaga tayo ng sudden shift, okay, pagdating doon sa ating foreign policy. Kung maalala natin nung panahon ni Pangulong Duterte, talagang pumaling ang ating foreign policy doon sa bansang China. Sinabi na rin ni Pangulong Marcos Jr. na hindi siya papayag na magamit ang EDCA site sa anumang pag-atake sa ibang bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mariing itinanggi ni dating Philippine National Police Deputy Chief for Operations, Lieutenant General Benjamin Santos Jr. na sangkot siya sa umunoy 6.7 billion peso Shabu case cover-up noong Oktubre ng nakaraang taon. Itinanggi rin ng dating opisyal na may alam siya sa plano na huwag munang arestuhin si dating Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. Iginit nito na siya pa mismo ang nag-utos na arestuhin ito. Ito ang balita ni Aileen Cerudo. Nung tinignan ko yung maliit na bolt, nakita ko yung ID ni Mayo. Oh, sabi ko, ito na to. Nasaan to? Hulihin nyo to. Pailan nyo ng kaso to, inquest nyo to. Oh, yun ang nangyari. Kaya inisis ko, wala umanong alam si dating PNP Deputy Chief for Operations Lieutenant General Benjamin Santos Jr. sa plano na wag munang kasuhan si Police Major Sergeant Rodolfo Mayo Jr. Sa isang press conference, binigyan diin ni General Santos na siya pa mismo ang nagpautos na hulihin si Mayo matapos makita ang ID nito sa loob ng mga vault na may lamang droga. Aniya, mapatutunayan itong totoo dahil kahit ang dating PNP chief na si Senator Ronald Bato de la Rosa ay nagsabi na siya ang nag-utos na pag-aresto kay Mayo. At this point, I would like to share a footage from an interview of former PNP chief and now Senator Bato de la Rosa in CNN, corroborating what transpired during my stay at the crime scene based on a certain PIDEA report.
10 opisyal ang pinangalanan ng Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. na sangkot umano sa massive cover-up sa drug raid noong October 2022. Isa nga rito si Lieutenant General Santos. Mariin namang itinanggi ng opisyal ang akusasyon. I strongly deny any involvement in whatever impropriety or infraction of law or standard operating procedures, if there are any, in the alleged cover-up in the bypass operation. Paliwanag ng opisyal, naroon lang siya sa lugar ng bypass operation para i-congratulate ang mga tauhan sa naging matagumpay na operasyon. Wala rin siyang alam sa anumang issue na cover-up. Kaya nadismaya ito sa naging pahayag ni Secretary Abalos at sa pagkakadawit ng kanyang pangalan nang hindi naririnig ang kanyang panig. Anya, hindi naging patas ang paggamit at pagpapalabas ng CCTV footage laban sa kanya dahil hindi nasunod ang tamang proseso at walang naging konsultasyon tungkol dito. I've already been judged in the court of public opinion by reason of pronouncement of the SILG. The name that I built for more than 32 years was smeared. All due to a simple appearance in CCTV footage that has no context or even weight in the proper fora. Hindi naman sigurado si Lieutenant General Santos kung magpa-file pa ito ng leave of absence dahil na-relieve na rin ito sa pwesto. Handa naman anya siyang harapin ang mga akusasyon sa kanya at ipagtanggol ang kanyang sarili sa gitna ng mga issue tungkol sa cover-up. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, dadalo na rin si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves sa isasagawang investigasyon ng Senado sa pagpatay kay Governor Ruel Degamo. Sa isang panayam, sinabi ni Teves na naghahanda na siya para sa pagharap sa mga senador sa Lunes. Nauna nang nagkumpirma ng kanyang attendance virtually kay Senator Ronald Bato de la Rosa, si suspended Congressman Arnolfo Teves Jr. Tinapos na ng Department of Justice ang pagdinig sa reklamo laban kay suspended Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. Kaugnay ito ng nakumpiskang mga baril, bala at granada sa isinagawang raid sa mga bahay nito. Submitted for resolution na ang reklamong illegal possession of firearms, ammunition and explosives at magpapasya na lamang ang DOJ kung may sapat na basihan upang kasuhan sa korte ang mambabatas. Naghain din ng mosyon ang abogado ni Teves upang madismiss ang reklamo dahil sa anilay hindi naman napatunayan na sa suspendidong mambabatas nga ang nakumpiskang mga baril, bala at mampasabog. Katwiran ni Atty. Ferdinand Topacio, hindi pag-aari ni Teves ang mga baril na nakuha sa loob ng bahay nito. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents na ihahatid ni Jane Robles mula sa Vietnam. Magandang gabi diyan sa Pilipinas. Inaresto si Jack Teixeira, isang US Air Force National Guard member na pinaghihinalaang naglabas ng secret documents ng Estados Unidos. Patuloy pa rin ang investigasyon ng Federal Bureau of Investigation o FBI sa mga nauugnay sa insidente. Ito ang balita ni Auralyn Ihano. Today, the Justice Department arrested Jack Douglas Teixeira in connection with an investigation into alleged unauthorized removal, retention, and transmission of classified national defense information. Inaresto ng Federal Bureau of Investigation o FBI si Jack Teixeira, 21 taong gulang na lalaki, kaugnay ng classified documents leakage araw ng Huwebes, April 13.
Isang empleyado ito ng United States Air Force National Guard na pinaghihinalaang nasa likod ng paglalabas ng mga sensitibong dokumento ng Pentagon, kabilang ang mga impormasyon tungkol sa digmaan sa Ukraine. Inaresto si Teixeira sa North Dayton, Massachusetts, isang araw matapos iulat ng Washington Post na daan-daang pahina ng mga dokumento ang naipost sa social media platform na Discord. Ito rin ang naiulat na pinuno ng isang online chat group kung saan unang lumabas ang mga dokumento. Itinuturing ang insidente sa isa sa most damaging leaks of confidential information sa Amerika mula taong 2013. Wala pang detalyeng inilalabas ang US authorities sa dahilan o motibo ng leakage. Batay sa Pentagon, posibleng magdulot ang pangyayari ng lubhang panganib sa pambansang seguridad ng Estados Unidos at kinondena ang intentional na criminal act. Samantala, patuloy pa rin ang investigasyon kaugnay nito ayon kay U.S. Attorney General Garland. Haharap din sa initial hearing si Teixeira na isasagawa sa Boston araw ng Biyernes, April 14. Batay sa U.S. officials, sasampahan ito ng kaso sa ilalim ng Espionage Act. Particular na ang krimen na pagtransmit o pagpapakalat ng classified defense information. Oralyn Quijano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ng North Korea na tagumpay ang ginawang test nito sa isang solid fuel intercontinental ballistic missile o ICBM. Nilarawan ng state media na mahalagang tagumpay ito para sa nuclear counter-attack capabilities ng bansa. Matagal nang nasa weapons list ni Kim Jong-un ang longer-range solid fuel ICBM na tinatawag na Hwasong-18. Na-detect ng South Korea at Japan ang test araw ng Webes, April 13. Dahilan naman upang magkaroon ng agarang direktiba sa mga residente sa Hokkaido na lumikas, subalit kinalaunan ay binawi rin. Ang Ghana ang unang bansa sa mundo na nagbigay ng approval sa malaria vaccine na ginawa sa Oxford University sa United Kingdom. Nagbigay ng clearance ang Food and Drugs Authority ng Ghana sa R21 Matrix M vaccine para maiturok sa mga batang may 5 buwan hanggang 3 taong gulang. Ang age group na ito ang may pinakamataas na banta ng pagkasawi dahil sa malaria. Naabot naman ng malaria vaccine ang 75% efficacy target ng World Health Organization. Patay ang nasa 18,000 baka sa pagsabog sa isang dairy farm sa Texas, USA. Isang tao naman ang nasugatan sa insidente na itinuturing na pinakamapinsalang barn fire. Ito ang balita ni Azel Kaisip. Ikinagulat ng mga otoridad ang bilang ng mga nasawing baka sa nangyaring pagsabog at sunog sa South Fork Dairy Farm malapit sa Demet, Texas sa Estados Unidos. Tinatayang umabot ang bilang sa 18,000 na 90% ng kabuuang bilang ng mga alagang baka sa farm. Wala namang naitalang human casualties, subalit isang taong natrap sa sunog ang dinala sa pagamutan na kasalukuyang nasa kritikal na kondisyon. Ayon sa Animal Welfare Institute o AWI, ito na umano ang itinuturing ng ahensya na pinaka-nakamamatay na sunog sa barn o kamalig. Ito ay mula ng umpisahan ng AWI ang pag-track ng barn fires noong 2013. Batay naman kay Castro County Sheriff Salvador Rivera, posibleng nag-overheat na vacuum na sumisipsip ng pataba at pumubuga ng tubig ang sanhi ng pagsiklab ng methane gas na pinagmulan ng sunog. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng Texas fire officials upang matukoy ang tunay na pinagmulan ng sunog. Samantala, magkatuwang na magbibigay ng assistance ang Texas AgriLife Extension Service at Texas Commission on Environmental Quality sa malawakang cleanup ng South Fork Dairy Farm.
Hazel Kaisip, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Vietnam, ako si Jane Robles. Magandang gabi. Ipinag-utos na ng hepe ng Criminal Investigation and Detection Group ang pagsasagawa ng manhunt operation upang maaresto na si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at si former Deputy Security Officer Ricardo Zulueta. Sina Bantag at Zulueta ang sinasabing sangkot sa pagpatay sa inmate na si June Villamor na nagsilbing middleman umano sa pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid. Ayon kay Police Brigadier General Romeo Karamat Jr., bubuo na sila ng tracker team na tututok sa case build-up at malawakang pagtugis kina Bantag at Zulueta. Halos 4,000 aspiring lawyers ang pumasa sa 2022 bar examinations. Ilang bar passers naman at kanilang mga kaanak ang naging emosyonal matapos ilabas ang resulta ng pagsusulit ngayong araw. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Sobrang saya po. Para din po kay mama at papa to kasi gusto ko na pong bumawi sa kanila. Kaya during waiting po, talagang sabi ko sana makuha ko na kasi para sa kanila naman. Kasi nakikita ko na pong napapagod sila. Inilabas na ngayong araw ng Supreme Court ang resulta ng 2022 bar examinations na isinagawa noong Nobyembre. Ayon kay Associate Justice Benjamin Kagiwa, mula sa 9,183 bar takers na nakakumpleto ng exam, 3,992 sa kanila ang nakapasa. Nakakuha sila ng total average grade na 75% pataas at passing rate na 43.47%. Pinakamarami sa mga nakapasang bar candidates ang mula sa Ateneo de Manila University. Sunod ang San Beda University, University of the Philippines, University of San Carlos at University of Santo Tomas. Inilabas din ang listahan ng 30 bar examinees na nakakuha ng pinakamataas na score. Nanguna si Matthew Dayday ng University of the Philippines na nakakuha ng 88.8% rating. Anya, hindi niya inaasahan na siya ang magiging top-notcher sa 2022 bar exams. Nung narinig ko sila sa Sagiwa say na the first placer was Dayday, inisip ko at first, meron palang ibang Dayday. Tapos na-realize ko na, oh my gosh, that's my name. Naiyak ako. I mean, I was with my family. We were all just crying, screaming, very incoherently na, oh my gosh, I'm number one, gano'n. Sa ngayon, nagtatrabaho sa isang law firm sa Makati si Matthew. Sa kabila ng pagiging first placer sa bar exams, nais ni Matthew na patuloy na mapagyabong ang kanyang karanasan at kaalaman sa larangan ng abogasya. Honestly, feel like there's still a lot for me to learn and there's still a lot that I don't know. Now, I really just want to be exposed to as many things in the profession as I can, to learn more, to grow with the people around me, with the people in the firm as well as my batchmates then. Hindi naman napigilang maging emosyonal ng ilang bar passers maging ng kanilang mga kaanak. Grabe, sobrang saya po kasi sobrang hirap po ng pinagdaanan from law school ilang. Actually, na-extend po ako ng a year because nag-fail ako sa ilang subjects. So, during bar exams, parang kailangan ko ma-redeem yung sarili ko. Di ko din expect, pinag-pray ko lang talaga. Yung pangarap po namin ng pamilya namin na nagkatotoo. Labing isa ako nagpapasalamat sa Panginoon sa binigay sa aming blessing. Hanggang hindi mapapantayan yung ibinigay sa akin kasiyahan bilang isang magulang na nagsumika po ng gusto. Ayon naman ni Associate Justice Kagiwa, sa mga bigong makapasa, ituring lamang itong panandali ang dagok at huwag hayaang mabago nito ang kanilang determinasyon ng mga maging ganap na abogado. The bar examinations cannot begin to, nor will it ever measure the weight of your convictions, the strength of your courage, the depth of your compassion, and the height of your dreams. Isasagawa ang oath-taking ng mga bagong abogado sa May 2. Para sa kumpletong listahan ng 2022 bar passers, bisitahin ang official website ng Supreme Court sa sc.judiciary.gov.ph. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Ipinag-utos na rin ng Las Piñas Regional Trial Court ang pag-aresto kay dating Bureau of Corrections o Bureau Chief Gerald Bantag dahil sa kasong murder kaugnay ng pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Kasama rin sa pinaaresto ng Las Piñas RTC Branch 254 sina dating Bucor Officer Ricardo Zulbeta, Israel Di Maculangan, Edmund Di Maculangan at isang nagngangalang Orlando. Walang inirekomendang piyansa ang korte para sa pansamantalang kalayaan ng mga ito. Si Bantag ang itinuturong utak sa pagpaslang sa broadcaster na pinagbabaril at pinatay noong Oktubre ng nakaraang taon. Nauna nang naglabas ng warrant of arrest sa Muntinlupa RTC laban kina Bantag at Zulweta dahil sa hiwalay na kasong murder kaugnay naman ng pagpatay sa inmate na si June Villamor. Si Villamor umano ang umaktong middleman upang kontratahin ang self-confessed gunman na si Joel Escorial para mapatay si Lapid. Wala pang pahayag ang kampo ni Bantag at Zulweta hinggil sa inilabas na mga kautusan ng korte. Sumang-ayon na ang grupo ng mga driving school sa Pilipinas sa itinatakdang price cap ng Land Transportation Office para sa theoretical at practical driving course na dati umaabot ng nasa 10,000 piso o higit pa. Simula bukas, April 15, ipatutupad na ng LTO ang maximum prescribed fee sa mga driving schools upang hindi masyadong mabigat ang halagang kailangang bayaran para lamang makakuha ng lisensya sa pagmamaneho. Ito ang balita ni JP Nunez. Talagang ini-adjust namin yung presyo dahil ang target market naming mga malilita driving school ay yung masa din. Nagkaroon ng konsultasyon kahapon ang Land Transportation Office o LTO at mga miyembro ng private driving institutions hinggil sa pagpapatupad ng prescribed maximum fee sa kanilang theoretical at practical driving courses simula bukas April 15. Kasama sa dumalo ang mga miyembro ng mga private driving institutions na Association of Accredited Driving Schools of the Philippines Incorporated o ADSPI at Philippine Association of LTO Accredited Driving Schools o PALADS. Ayon sa LTO, nagpahayag naman ng pagsuporta ang mga driving school para mas maging abot kaya ang pagkuha ng TDC at PDC na siyang requirements sa pagkuha ng driver's license. Nauna nang nanawagan sa LTO ang ilang grupo ng driving schools na wag munang ituloy ang bagong patakaran at dapat muna anilang pag-aralan ang magiging price ceiling dahil makakaapekto ito sa kanilang operating expenses. Pero ang PALADS sumang-ayon naman sa inilabas na bagong memorandum ng LTO dahil halos kapareho din ang presyo na kanilang sinisingil sa ngayon. Yung pagpapaliwanag niya sa amin na mas majority dapat pakinggan yung hiling ng taong bayan. Dahil pagka pumasok ka sa isang maging service provider ka sa isang government agency is more on public service. Hindi kami should be not more on business agenda. Ayon kay Marlene Alanige, ang presidente ng PALADS, susubukan nilang obserbahan ang magiging epekto ng bagong rates ng TDC at PDC sa operasyon ng mga driving schools. Nangako naman anya si LTO Chief Assistant Secretary J.R. Tugade na maaari pa rin namang mabago ang price cap depende sa magiging pangangailangan. Halimbawa nito ay kung muling tataas ng sobra ang presyo ng petrolyo na pangunahing kinakailangang gugulan ng mga driving school para sa practical driving ng kanilang mga estudyante. Sa ngayon, nabanggit din po namin na sa ngayon talagang susubukan at nangako naman po sa amin si ASEC na pwede namang bisitahin uli. Kapag hindi talaga kinaya at talagang sobrang taas yung gasolina at mga supplies. Batay sa maximum prescribed fee ng LTO, 1,000 pesos ang itinakdang babayaran para sa TDC, habang 2,500 pesos naman sa PDC ng motorsiklo at 4,000 pesos sa PDC para sa mga sasakyan. Ang driving school na maniningil ng sobra sa itinakda ng LTO ay maaaring pagmultahin ng mula 50,000 pesos hanggang sa revocation ng kanilang accreditation depende sa magiging paglabag. Samantala, ayon sa ilang mga nakakuha na ng lisensya at mga nagpaplano pa lang, mas abot kaya ngayon ang halagang itinatakda ng LTO. Sa pamamagitan nito, hindi na sila mapapagastos ng mas malaki para lamang makakuha ng lisensya sa pagmamaneho.
Mas affordable kasi sa case ko kasi nung nag-ano ko ng TDC, mahal siya. So para abutin ka na din ng 10,000, syempre magko-commute ka papapunta. And better nga na mas lumiit. Before, nag-aalangan kami na sobrang taas kasi no fee na babayaran. And with the new implementation ng gantong policy, feeling ko mas magiging accessible na siya. Mas affordable po kaysa before. Kasi nga, kung masyado mataas, paano yung iba? Katulad ko na hindi naman ganun kalakihan yung sahod. So, mas maganda sa mga matututong magmaneho na mababa yung makuha nilang presyo for driving. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matagal ng panukala ng pamunuan ng MRT3 ang paglalagay ng screen door sa mga platform ng mga MRT station para maiwasan na ang mga insidente ng pagtalon sa riles ng tren. Hindi lamang umuna ito maituloy dahil sa kakulangan ng pondo hanggang sa ngayon. Ito ang balita ni Bernadette Tinoy. Kasama po sa ating rekomendasyon ay yung mag-install nga po ng sinasabi nilang platform screen doors, no, or yung mga barriers na nakikita nyo rin sa ibang bansa. Inirerekomenda ng pamunuan ng MRT3 ang paglalagay ng mga platform screen doors o mga barriers sa mga istasyon ng tren upang maiwasan ang bilang ng mga naaksidente na naitatala ng MRT stations. Nitong Miyerkules, isang babae ang tumalon sa riles ng MRT3 Quezon Avenue Station at nagdulot ng pansamantalang pagkatigil ng operasyon ng tren. Pumanaw din ang 73 gulang na biktima dahil sa insidente. Ayon sa officer in charge na MRT3 na si Assistant Secretary Georgette Aquino, noong nakaraang administrasyon pa na inirekomenda nila ang paglalagay ng platform screen doors o mga barriers tulad ng ginagamit sa ibang bansa. Ngunit hindi ito matuloy-tuloy dahil sa kakulangan ng pondo. Atin pong ibabalik ang pursue sa ganitong rekomendasyon kung kakayanin ng budget. Dagdag pa ni ASEC Aquino na binibigyan ng orientation ang mga security personnel sakaling may pasaherong nagpapakita ng kakaibang pagkilos. Pinapatuloy po natin ang implementasyon ng pagpo-profile po ng ating mga security personnel sa mga pasahero tungkol dun sa mga out of the normal na kilos ng mga pasahero. Ilang mananakay naman ang sang-ayon sa ganitong reforma. Well, if it's for the safety of the passengers, ng mga commuters, I believe yung engineering team ng MRT 3 is doing their part on their research, no, for the safety. So, I think wala naman magiging problema kung i-implement nila yun for the safety. Pwede naman po kasi if it's for protection naman po ng mga sasakay po, syempre pwede naman po para maiwasan din po yung mga aksidente nga po. Patuloy din ang pagpapaalala ng management ng MRT3 sa mga pasahero na huwag tatawid sa yellow lane hanggat hindi pa tumitigil ang andar ng bagon ng mga tren. Pinapaalalahanan lang po namin ang publiko na huwag po sanang gumawa ng medyo mga delikadong kilos tulad ng nangyaring insidente kasi ito po ay maaring magdulot ng pinsala hindi lang sa inyong buhay kundi pati na rin sa ating mga kapwa mananakay. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinasisimple na ng Department of Migrant Workers ang proseso sa pagkuha ng claims ng mga displaced overseas Filipino workers sa Kingdom of Saudi Arabia na apektado ng ilang kumpanya na nagsara doon matapos malugi. Pinapayuhan naman ng DMW ang mga claimants na sundin ang proseso para makakuha ng claims. Target ng ahensya na tuluyang maresolba ang issue ng OFW claims sa KSA ngayong taon. Ito ang balita ni Janice Inhente. Hinihinga na kami ng listahan ng claimants. Dati, kanya-kanyang email ang worker. Ngayon, gusto nila yung gobyerno na ang magbigay sa kanila ng listahan ng claimants para madali na nilang ma-validate.
Hindi na kailangan pang makipag-usap at maghintay ng tawag para sa bankruptcy proceedings ang mga displaced overseas Filipino workers para lamang makakuha ng kanilang claims na ipinangako ng Kingdom of Saudi Arabia bilang kabayaran sa kanilang serbisyo. Nauna na ang iniulat ng DMW na mayroong nasa 10,000 mga OFW na dating nagtatrabaho sa Saudi ang hindi na pinasweldo ng kanilang employer matapos magsara ang kumpanyang kanilang pinapasukan doon. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople, ang DMW na mismo ang haharap sa KSA government para matiyak na umuusad at makatatanggap ng claims ang mga OFW. Kaya hindi na kailangang maghabol pa ang OFW sa mga private company na pinagtatrabahuan nila noon para lamang makakuha ng claims. Noon, walang timeline, walang proseso. Ang sinasabi lang, nasa korte yan, hintayin yung decision ng korte tungkol sa bankruptcy ng mga kumpanya at yung proseso ng pag-implement nung pagbibigay ng claims. Ngayon, maraming naluksuhan na mga dating proseso na sa tingin namin patunay na dalawang panig yung Philippine government at lalo na yung Kingdom of Saudi Arabia ay talagang gusto na rin maka-move on, matulungan na yung mga workers maka-move on at lalo na yung kanilang mga pamilya. Para sa mas mabilis na proseso, ayon kay Ople, ang DMW na mismo ang magbibigay ng listahan sa KSA government. Kinakailangan lamang nila na mabuo ang mga pangalan ng lahat ng claimants, pati na ang mga dokumento na isusumite. Kaya pakiusap ng DMW sa mga OFW claimants na apektado ng mga nagsarang kumpanya sa Saudi Arabia noong 2015 to 2016, magpadala lamang ng inyong mensahe sa email na saudiclaims@dmw.gov.ph. Ilagay lamang dito ang inyong pangalan, petsa kung kailan nagsimula at natapos na magtrabaho sa Saudi, pangalan ng kumpanyang pinagtrabahuan. Isama rin sa inyong mensahe ang inyong e-comma number o residence number sa KSA, lumang passport number, sweldo noon at halaga ng hinahabol na claim. Huwag ring kalimutan na ilagay ang inyong contact details at kasalukuyang address para mabilis kayong makontak ng DMW. Sa mga kamag-anak naman ng mga pumanaw na OFW claimant, pinapayuhang sundin pa rin ang nasabing proseso. Paano kung hindi marunong mag-email? Pumunta lang po kayo sa inyong munisipyo, city hall, hanapin nyo yung peso manager ninyo, o kaya kung may OFW desk kayo o lumapit kayo sa any OWA regional office or magpatulong kayo sa amin. Paalala ng DMW sa mga OFW claimant, sundin agad ang ibinigay ng proseso at hanggang sa May 1 na lamang sila tatanggap ng mga claimants details para sa validation process. Ayon kay Secretary Ople, sa darating na May 24 ngayong taon, bibiyahe siya patungo ng Saudi para personal na makausap ang KSA government. Dito inaasahang matatalakay ang magiging proseso at implementasyon para sa matatanggap na claims ng mga OFW. We're hoping na at least by May 1, meron na kaming listahan na ma-turn over sa Saudi counterpart natin para may oras din sila tingnan iyan at mapag-aralan ng special committee. So at least nakapag-comply tayo at our end. By May 24, very specific items na lang yung pag-uusapan namin. Tiniyak naman ni Secretary Ople na malinaw na ang papel ng ginagampanan ng Philippine government sa issue ng claims at sisikaping mareresolba ang usapin bago matapos ang 2023. Umaasa naman ang mga OFW claimant na matatanggap na nila ang kaukulang kabayaran matapos ang 8 taong paghihintay. Pasalamat nga po ako unang-una sa Panginoon dahil sa tagal-tagal may linaw na yung pinaglalaban namin, 10 ng aming mga kasamahan. Dati po wala po kasing proseso na dapat sinabi sa amin. Walang malinaw po kung paano namin makuha yung claim namin. Hindi katulad ngayon na meron na silang binigay ng mga email address kung saan ipapadala yung mga details.
This is our dream na eto na tayo, makakakuha pala tayo, no? So natutuwa tayo kasi talagang nag-iyakan na yung iba, walang trabaho yung iba, matanda na, namatayan na yung iba eh. Ito na yung pagbabago eh. Sa ngayon, bumuo na ng team ang DMW na tututok upang maisaayos at makumpleto ang lahat ng detalye at mga dokumento ng mga claimants para sa validation process. Jericen Hente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May na-detect ng kaso ng Omicron subvariant XBB. 0.1.9.1 ng Department of Health sa Pilipinas. Batay sa huling biosurveillance report ng DOH, mayroon ng 54 na kaso nito sa ngayon. Ang naturang subvariant na kumakalat ngayon sa iba pang mga bansa ay nadagdag kamakailan sa variants under monitoring ng World Health Organization. Samantala, nakatakdang magpulong muli ang WHO Emergency Committee upang alamin kung maituturing pang public health emergency of international concern ng COVID-19. Ayon sa WHO Western Pacific Region, bagamat maaari nang sabihin ng ilan na natapos na ang pandemya sa kanilang bansa, nananatili pa ring umiiral ang public health emergency of international concern na itineklara ng WHO noong 2020. Handa rin anya silang makipag-ugnayan sa Department of Health upang mapayuhan ito kung kailan dapat alisin ang COVID-19 public health emergency sa Pilipinas. Dumaraing na ang mga residente ng isang bayan ng Oriental Mindoro na karamihan ay mga mangingisda na apektado ng oil spill. Hiling nila sa pamahalaan na pabilisin ang pagbibigay ng ayuda lalo't wala silang mapagkukunan na ikabubuhay sa ngayon dahil sa pinatutupad na fishing ban. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Ryan, hindi ba sumasapat ang ayudang nakararating sa kanila? At saan ito manggagaling? Sa national government ba o sa LGU? Magandang gabi, Monica. Hindi talaga yan sasapata yung ayuda na itinutulong sa kanila, lalo na kung matagal ang interval. Problema ng mga mamamayan dito ang araw-araw nilang gastusin, pati yung kanilang gasto sa mga pag-aaral ng kanilang pamilya, ng kanilang anak ay problema din nila dahil wala silang trabaho. Maging itong mga lambat na gaya nito na kinuha lang nila sa microfinance ay binabayaran pa rin nila yan na tuloy-tuloy, Monica. Yung ayuda naman na yung food pack galing yan sa national government, yung 4 na linggo. Yung susunod na linggo, maggagaling naman yon sa provincial government at yung pang-6 na linggo ay manggagaling sa municipal government. Ngayon ay nasa pang-44 na araw na mula nang lumubog yung MT Princess Empress, Monica. Nananawagan ngayon ang mga mangingisda dito sa Barangay Dangay, Roxas, Oriental Mindoro na pabilisin ng pamahalaan ang tulong na ibinibigay sa kanila. Ngayong araw, muli silang nakatanggap ng food pack sa DSWD pero 2 linggo na daw mula na makatanggap sila ng ayuda. Kasya lang ito para sa 3 hanggang 5 araw, depende sa laki ng pamilya. Salamat kay pag mayroong ganito, nakakatulong mga ilang araw naming pagkain yon. Kaya yun lang po ang hinihiling namin kung papayagan at agaran po yung tulong na wag na po bagang patagalin ang pagsayuda po baga sa cash for work at saka yung yun lang po ang kahilingan namin ng maliliit na mangingisda. Ang mga nagtatrabaho naman sa cash for work ng pamahalaan, atrasado umano ang 15 araw ang sahod nila. 20 araw na umano silang nagtatrabaho pero 5 araw pa lang ang nakukuha nilang sweldo. May 15 days na silang utang sa amin. Bakit binabagal nila? Hindi kaagad-agad nila ibigay sa amin para mapakinabangan namin. O ngayon, anong gagawin namin? Magtatrabaho kami na magtatrabaho dito tapos wala man lang inirelease ang cash for work. Paano na mga kasama ko dito mga isda na umaasa na lang doon sa cash for work at saka sa ayuda? Kailangan pang mag-print ang bawat isa ng colored picture na 15 piso ang isa. Katunayang nagtatrabaho sila araw-araw, bawat isa ay gumagastos ng 150 pesos sa 10 araw. Panawagan nila sa pamahalaan na sana ay mapabilis ang pagpaparating ng ayuda.
yun nga ang panawagan namin na sana bago pa tuluyan kaming magutom, bago pa matuluyang tumigil ang aming mga anak sa pag-aral, sana dumating na yung sinasabing programa ng gobyerno para sa amin. Sa totoo lang, mabagal. Kagaya niyan sa food packs na binibigay nila sa amin, mahaba ang pagitan bago makarating, hanggang saan lang yung binibigay. Hindi sapat, sa totoo lang. Kaya sana gustuhin man daw nilang pumalaot para mangisda sa ibang probinsya gaya ng nauna nga pinangako sa kanilang na makapangisda, pero hanggang ngayon ay di pa rin nila alam ang gagawin dahil wala namang nakikipag-ugnayan sa kanila. Sinabi naman ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Romel Lopez na nasa 217 million pesos na ang tulong ng DSWD sa mga apektado ng oil spill sa Oriental Mindoro. Sa ulat naman ng DSWD Mimaropa, mahigit 97,000 food pack na ang naipamigay sa mga residente. Samantala, Monica, tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang paglilinis doon sa mga coastal na apektado ng oil spill, at maging yung booming doon sa mismong ground zero ay tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa ng Malayan Towage. Siyan muna ang latest mula dito sa Roxas, Oriental Mindoro. Balik sa iyo, Monica. Ryan, magkano ba ang nakukuha na ayuda ng mga beneficiaries at tuwing kailan nila ito natatanggap? Yung cash for work lamang ang inaasahan nila, Monica. Kung pera na ayuda, yun lamang talaga ang inaasahan nila. Kaya nga kung hindi maibibigay yung pinagtrabahuhan nila na arawang sahod, ay wala talaga silang maaasahan maliban dito sa food pack. Pero bukod doon, mayroon pang ipinangako ng mga nakaraan ang gobyerno na tulong para doon sa mga kolehiyo, yung assistance para sa pamasahe nila, at ganun din doon sa mga elektrisidad ng 1,000 pesos pababa dito sa probinsya. Pero yung ibang mga napupuntahan natin na mga bayan o mga barangay na apektado, mga residente, ay wala pang nakakarating sa kanila na ganun tulong. Yun nga, Ryan, no? Kaso atrasado ng halos 2 linggo yung natatanggap nilang sahod dyan sa cash for work. May nagitugon na ba ang pamahalaan ukol dyan sa atrasadong sahod nila, at ano bang pwedeng gawin para mapabilis ito? Monica, sa ngayon ay makikipag-ugnayan pa tayo sa lokal na pamahalaan kasi hindi lang naman dito atrasado, maging doon sa mga napuntahan natin nung nakaraan. Nung isang araw nagpunta tayo dito sa Calapan City, talagang wala pang cash for work doon. Yung ibang mga bayan naman, yung cash for work program nila, kulang yung slot na ibinigay sa kanila. Maraming nagrereklamo, dumadaing sa ating mga kababayan. So yan ang isa sa ating mga aalamin sa lokal na pamahalaan kung ano ang gagawin nila para maibigay yung lahat ng ayuda na kailangan ng ating mga mamamayan. At huling tanong nilang, Ryan, no? Kasi sinabi nga na tatanungin yung mga governors ng mga malalapit na probinsya dyan sa Oriental Mindoro kung papayagang pumalaot doon yung mga naapektuhang mga mangingisda. Sa ngayon ay wala pa bang tugon itong mga nasabing mga governors ng kalapit na probinsya? Sa ngayon ay wala pa tayong feedback dyan, gaya ng sinabi ni SILG ng Secretary Abalos nung nakaraan, ay tutulong na rin siya na makipag-ugnayan sa mga governor dito sa mga kalapit probinsya. Kasi yung ibang mga bayan, gaya dito sa Roxas, payag sila na pumalaot dito sa Palawan at dito sa mga kalapit na probinsya nila dahil mas malapit sila dito. Halos nandito na kami sa dulo ng Oriental Mindoro, papunta na ng Occidental Mindoro. Kaya payag sila. Kaya lang problema, hanggang ngayon, hindi nila alam yung programa na yon. At yan nga rin ang inaabangan natin kung ano ang magiging tugon ng ibang mga governor doon sa panukala na yon. Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlale, live nag-uulat mula sa Oriental Mindoro. Ibang balita ito. Isa ka rin ba sa naka-experience ng mahabang trapiko matapos ang mahabang bakasyon? Panoorin natin ang ilang mga witty Pinoy na umiksena sa gitna ng mahabang pila ng mga sasakyan sa kalsada. Ito ang balita ni Alan Manansala.
Kaya ang nangyari, tila may paliga sa gitna ng kalsada. Kasi naglalaro sila na. Sa expressway yan, sa expressway. Ano yun O diba, iba talaga kapag witty Pinoy ang bida. Sa gitna ng aberyang nasasalunga, may mga masayahing Pinoy na ume-eksena at nagpapatawa. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yan, usapang sinserong Pinoy na tayo, Monica. Agad na nating bigyan ng pansin itong mga komentaryo ng ating pong mga kausi sa hinggil sa NFA rice supply ng bigas. Ayon po kay Rolando Palencia, bakit hindi po bilhin ng NFA ayon sa presyo ng ating magsasaka kaysa sa mag-import ng bigas? Mas mura ba mag-import kaysa bumili sa ating magsasaka? Paano matutulungan ang magsasaka kung mag-i-import? Sabi naman ni Nes Santos, ito po ang malaking problema. Wala po kasing NFA sa mga bayan na nagtatanim ng palay, gaya dito sa San Simon, Pampanga. Kaya napipilitan ibenta ang kanilang palay kahit sa mababang presyo. Maglagay ng NFA. Wow, nakaka-relate talaga yung ating mga kausi sa mga nangyayari sa ating bansa. Ito naman, mga pulis na sangkot sa sa illegal drugs. Ang sabi po ni Old Self, ang mahirap sa mga pulis natin, nagtatakipan. Mahirap sa mahirap yung trabaho, pero di naman kasama sa trabaho ninyo yung pagiging kriminal. Totoo naman. Pero kahit di sa PNP, may mga ganyan talagang mga issue may mga takpanan, tama ba yun? Takipan ng mga kapalpakan minsan. Pero tama, wag naman sana sa PNP mangyari. Sabi naman ni Caps TV, nakakalumo ang mga pangyayari ngayon. Hindi alam kung sino nagsasabi sa kanila ng totoo. Kasi bawat isang may kanya-kanyang depensa at may mga ibang issue rin. Sino pa ba ang paniwalaan ng mga tao? Yan, napakabilis ng panahon. Lumipas ka agad ng isang linggo. Oo, Biyernes weekend na bukas. agad, Ay, bukas po meron tayong ito ang balita weekend. Meron naman. Hindi pong kalilimutan. Anong oras ba yun? Alas 12 ng tanghali. Alas 12 ng tanghali. Kaya bukas uli. Lulubin ng Panginoon. Sila na po yun, hindi na po kami. Oo, iba naman. Iba naman. Yung ating Weekend naman yung ang nag-a-anchor kasi sa ito ang balita weekend, yung ating pong mga reporters. Yan. Ayan, at gaya po ng sinasabi namin, ipinapaabot po namin sa inyo ang aming walang sawang pasasalamat sa pagsama sa ating live newscast mula umaga hanggang gabi dito sa inyong public service channel. Kanina, naghahataw Balita Pilipinas ako. Sabi mo nga sa akin, di ba, kahapon? Kung luluobin ng Diyos sa Lunes pa rin kasi may gagawin pa rin si Sherwin Kulubong. Masaya pala pagka umaga. Bakit? Ang dami rin nanonood Ang dami. Kala ko na-miss mong gumising ng madaling araw. Hindi, na-miss ko rin talaga. Dapat kasi medyo malayo-layo yung bahay namin. Dapat 2:30 ng madaling araw, gising ka na. O siyempre siyempre meron pang patawad mo na. Meron pang onting hihiga ka ng onte, mga 5 minutes, mga ganon. Snooze. Alas 4 na. Kaya ganon. Mga 30 minutes lang naman ang biyahe pagka ganon. Pag madaling araw, yun lang masarap pag madaling araw, wala pang traffic. Ganon. Medyo nakakaantok. Yan. Eto na, happy weekend na po at shout out po tayo sa ating mga kausi. Yan, katulad po ni Jojen 43E, si Lohen Torrecampo, si Alan Acupinpin, at si Jocelyn Carillo. Ito rin po kay Arnold Almendras, kay Brian Kenneth Bacoro, Janel Colapo at Luisa Payan. So, baka makalimutan ko si Kuya Jun, sukaya natin, Jun Acevedo. Yung ating maintenance ba siya? Oo, nagpapabate pati yung kanyang sangbahay. Nakalimutan ko yung pangalan ng asawa niya, Jun Acevedo. Happy viewing po. Nakasalamin din siya. Mrs. Acevedo. Ang talino mo talaga, Jolly Marano. Sige mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan dito po sa Ito ang Balita, pwede nyo po ito muling mapanood sa aming po mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook account at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share.
Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Isaias 41 at 6 na nagsasabi, sila'y tumutulong bawat isa sa kanyang kapwa at bawat isa'y nagsasabi sa kanyang kapatid, ikaw ay magpakatapang. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano naming nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po at happy weekend!